Umalma si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa umano'y anomalya sa flood control projects ng DPWH. Git niya kapansin-pansin ang magkakaparehong pondo ng ilang proyekto kahit magkakaiba ang lokasyon na mali na umanong indikasyon ng katiwalian. Si Sheena Torno magbabalita. Nulgar ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na 7 sa 15 kontratistang pinangalanan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang may proyekto sa lungsod. Kasama na rito ang Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Company at iba pa. Lumabas ito matapos ang inspeksyon ng Quezon City Local Government Unit na isinagawa batay sa reklamo ng mga residente at sa isumbong mo sa Pangulo website. Halimbawa ditong flood mitigation rehab sa San Juan River na may 66 phases na nagkakahalaga ng 145 million pesos na ang kontraktor ay ang YPR General Contractor and Construction Supply Incorporated at isa pang 63-phase project na nagkakahalaga naman ng 47 million pesos na ang kontraktor ay ang St. Timothy Construction. Pero giit ng alkalde, hindi matukoy ang eksaktong lokasyon ng ilan sa mga proyektong ito at 23 pa sa kanila ang may maling mapa ayon mismo sa Quezon City Engineering Department. Convinced that there are anomalous projects. Also, the fact that it's quite suspect for me that we have all these policies in place that require you to coordinate if you really want the project to be successful. Sa mas malawak na inspeksyon, natuklasan ng Quezon City Government na 252 flood control projects ang isinagawa ng walang koordinasyon sa lungsod. Sa kabuuan, nasa 254 na proyektong natukoy na aabot sa 14 billion pesos ang halaga, ngunit 2 lamang ang binigyan ng Certificate to Coordinate. Kabilang sa mga proyekto na walang COC, ang Matalahib Creek, Mariblo Creek at Santa Cruz Pumping Station na pinatitigil na ng Quezon City Government. Sa inspeksyon ng lungsod, 43 ang natapos na proyekto. 45 naman dito ang ongoing at 5 ang idineklarang tapos na pero hindi pa pala nakumpleto. Mas ikinababahala ni Belmonte ang mga proyektong may magkaparehong halaga ng pondo kahit magkaiba ang lugar at kontraktor. I have actually reached out to Secretary Bonoan with all honesty many times and he has not agreed to see me. Bilyon ang nasasayang na pera ng bayan dito at tingin ko kapag tunay na may commitment, layunin ang mga government officials na resolbahan ang problema ng baha ay mas maliit pa na halaga sana ang ginastos natin na resolba na natin yan. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng Quezon City Local Government Unit ang pagsasampa ng administrative case laban sa mga kontratista at opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na mapatutunayang may pananagutan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.